My Jesus, I love thee, I know thou art mine. For thee all the follies of sin I resign. My gracious Redeemer, my Savior art thou. If ever I love thee, my Jesus, 'tis now. I love thee because thou hast first loved me, and purchased my pardon on Calvary's tree. I love thee for wearing the thorns on thy brow. If ever I love thee, my Jesus, 'tis now. In mansions of glory and endless delight, I'll ever adore thee in heaven so bright. I'll sing with a glittering crown on my brow. If ever I love thee, my Jesus, 'tis now. Throw out the lifeline across the dark wave. There is a brother whom someone should save. Somebody's brother, oh, who then will dare to throw out the lifeline, his peril to share? Throw out the lifeline, throw out the lifeline. Someone is drifting away. Throw out the lifeline, throw out the lifeline. Someone is sinking today. Throw out the lifeline with hands quick and strong. Why do you tarry? Why linger so long? See, he is sinking, oh, hasten today, and out with the lifeboat, away then away. Throw out the lifeline, throw out the lifeline. Someone is drifting away. Throw out the lifeline, throw out the lifeline. Someone is sinking today. Throw out the lifeline to danger-fraught men, sinking in anguish where you've never been. Winds of temptation and billows of woe will soon hurl them out where the dark waters flow. Throw out the lifeline, throw out the lifeline. Someone is drifting away. Throw out the lifeline, throw out the lifeline. Someone is sinking today. Soon will the season of rescue be o'er. Soon will they drift to eternity's shore. Hasten, my brother, no time for delay, but throw out the lifeline and save them today. Throw out the lifeline, throw out the lifeline. Someone is drifting away. Throw out the lifeline, throw out the lifeline.
someone is sinking today. I must needs go home by the way of the cross. There's no other way but this. I shall ne'er get sight of the gates of light if the way of the cross I miss. The way of the cross leads home, leads home. The way of the cross leads home, leads home. It is sweet to know as I onward go. The way of the cross leads home. I must needs go on in the blood-sprinkled way, the path that the Savior trod. If I ever climb to the heights sublime, where the soul is at home with God, the way of the cross leads home, leads home. The way of the cross leads home, leads home. It is sweet to know as I onward go, the way of the cross leads home. Then I bid farewell to the way of the world, to walk in it nevermore. For my Lord says, come, and I seek my home, where he waits at the open door. The way of the cross leads home, leads home. The way of the cross leads home, leads home. It is sweet to know as I onward go. The way of the cross leads home. Okay, magandang gabi mga kapatid. At napakalalakas po ng ulan na magmula pa nung last week, hanggang kagabi. Ngayon po medyo sa lugar po namin, wala na po kaming orange warning. Wala nang warning actually. Medyo tumila na po yung ulan dito. Ngayon lang araw na ito, pero noong mga nakarang araw, palagi kaming orange warning. Medyo malalakas po yung mga ulan. Maraming lugar po dito sa Pampanga po, marahil ay may nakalubog na ngayon dahil majority po ng probinsya ng Pampanga ay nasa mababa. Kami po, fortunately, kami sa Mabalacat, Angeles area, medyo mataas po lugar na ito, so walang danger ng flooding sa area po namin, bagamat malakas pa rin yung mga ulan. Sa tunayan po, 2 araw na suspended yung classes, although yung mga opisina, private offices, mga bangko, bukas pa rin yan. Ngayon po ay maganda at medyo tumila. Sana magpatuloy na ganito at huwag nang umulan. At ngayon lang, ang problema po mga kapatid, may dalawang magkasabay na bagyong, si Dante at saka si Emong yata. Ayon po dun sa meteorologist na nakita sa YouTube, gumagawa sila ng Fujiwara effect, nagkakaroon ng influence sa isa't isa. Last time po na nangyari po yan, noong 1972, nagkaroon po ng matagal na pag-uulan at nagkaroon ng malawakang pagbaha sa buong almost all North Central Luzon panahon na yan. Sana wag po mangyari po yung mga kapatid. So yung mga nasa panganib po ng mga baha o nababaha, mag-ingat po tayo. Although wala po tayo magagawa kung tutuloy-tuloy po yung wala na po. So tayo po ay masaya na meron tayong pagkakataon sa gabing ito na ipagpatuloy po ang ating pag-aaral. Ang ating pong pag-aaral sa nakikita po ninyo, ito pong tinatawag na context. Ito po ay isang tool o kaparaanan para maunawaan po natin ang Biblia. Ang Biblia po ay naisulat sa iba't ibang paraan. Iba-iba pong paraan ng pagkasulat. May kasaysayan o history, may mga kautusan,
Meron po mga talinhaga. So, very challenging. Hindi po masyadong bihasa na mag-umpisa. Pero pag meron tayong tools, medyo madali. Kaya ito po ang pinakamahalaga ay yung context. Alos lahat po ng mga denominations, hindi nila pinapansin yung context. Basta kukuha lang po sila ng talata at tapos gagawa na po sila ng mensahe. Pero yung mensahe mali dahil hindi siya nakabase sa isang tamang pagkaunawa ng talata. So nagiging kailangan po nating ma-dissect kung ano sinasabi ng Diyos. Sa Biblia, hindi yung inisip nating sinasabi ng Diyos. Kaya po, minsan, yung iba, mali yung kanilang pagkaunawa kasi hindi nila pinipilit tuklasin at pag-aralan yung sinasabi ng Diyos. Ang pinipilit nilang ipakita, yung iniisip nila na sinasabi ng Diyos. O kung minsan, yung iniisip lang nila. Pagka ganun po ng ating kaisipan, kahit ano mapapatunayan mo sa Biblia. Pero hindi tayo interesado, no? Ang interest mo natin ay malaman natin kung ano ang kalooban ng Diyos. Sabi nga po ng isang kasabihan, huwag mong bigyan ng isda ang isang tao araw-araw. Dahil mabibigatan ka kasi binibigyan mo siya. Turuan mo siya mag-isda. Para in the long run, siya na po maghahanap ng isda na kakainin niya. Ngayon din po sa pag-aaral sa Biblia. Opo, mayroong mga mangaral, may mga tagapagturo, pero obligasyon ng bawat isa na interesado malaman ang salita ng Diyos o ang kalooban ng Diyos. Sa pag-aralan po nila ang kalooban ng Diyos sa tamang pagkaunawa ng salita ng Diyos. Basic po yan dahil ang paraan ng ating kaligtasan ay dito sa Matthew chapter 7 ay sundin po natin ang kalooban ng Ama na nasa langit, na siya ang itinuturo ng ating Panginoon. So, ang tanong po dyan, paano kung hindi natin alam ang kalooban ng Ama? Paano natin susundin? Kaya dito po pumapasok yung mahalagang aspect o aspekto na kinakailangan nating maunawaan ng Biblia sa tamang paraan. At ang pinaka-basic ay yung context. Pag marunong tayong umunawa ng context, medyo hindi tayo masyadong mahihirapan. At kung tayo bihasa na sa context, talagang hindi tayo mahihirapan dahil meron tayong isang epektibong paraan para unawaan natin ang salita ng Diyos. Kapag marunong po tayo ng context at nakikita natin isang mangaral na nagtuturo out of context, alam mo yon na mali tinuturo niya. At hindi tayo maliligtas sa ganung paraan. Ang katotohanan lamang ang magliligtas sa atin. So very, very critical sa atin na tama ang ating pagkaunawa sa salita ng Diyos. Di ba? So binabati natin ang mga ng ating mga kakabsat na ibang garabi kada kay amin kakabsat, yung ating mga kaigsungunan, maayong gabi sa iyong tanan magsuon, at tayong magkatugangan ng katugangan sa Bicol Region, Diyos marakay na banggi sa iyong gabos, ang ating mga kaibigan kapatid sa Pangasinan, Pasanto sa Labi, at si kayo namin. At siyempre galing po sa amin, may pabingi kaya ko nga. So ito po ang ating papasok yung pag-aaral, pagsama rin na po ng context. Parang magaan, ilagay lang po natin itong mga tanong na ito. Pag nagbabasa tayo ng talata, nagbabasa tayo ng kabanata, nagbabasa tayo ng aklat, tingnan natin ang mga bagay na ito para maging guideline sa ating pag-aaral sa salita ng Diyos. Number 1, sino nagsasalita? Who is speaking? Ito ba'y Diyos na nagsasalita? O ay isang taong kinasihan ng Espiritu Santo, tinatawag sa English na inspired man? Yung inspired man, yung salitang inspired means God breath. So kung hindi nagsasalita, ang yung sinasabi ay posible lamang dahil meron kang hininga. Kung nawalan ka ng hininga, hindi ka na makapagsasalita. Walang magbabibrate sa yung vocal cords para gawa ka lang tunog. So God breath meaning galing sa bibig ng Diyos. Kung galing sa bibig niya, so ito'y kanyang salita. Kung ito po ay inspired,
o kinasihan ng Espiritu Santo nagsasalita, ang susulat niya o sasabihin niya ay katotohanan. Because is inspired by the Holy Spirit. Ang isa pong gawain ng Espiritu Santo ng sinugo ng Panginoon ay ipahayag ang buong katotohanan. Sa unang-una, sa mga apostles, dahil sila po unang mangangaral at magpapakilala ng salita ng Diyos. Dito po sa 16 verse 12, verse 13. Noon ang ating Panginoon pa'y buhay, may mga bagay na gusto niyang ituro, ngunit sa pagkakataon na yon, ay hindi pa maunawaan ng mga kanyang mga apostol. Dahil meron sila mga prejudices bilang mga Hudyo. So dito nasa 12, mayroon pa akong maraming bagay na sasabihin sa inyo, ngunit hindi nyo kayang dalhin sa ngayon. Subalit kapag dumating na ang Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili, kundi anumang bagay na kanyang marinig, yon ang kanyang sasabihin at kanyang ipahayag sa inyo mga bagay na darating. Maliwanag po rito sa talatang binasa natin na siya magpapatnubay sa buong katotohanan sa mga apostol. So kung ito inspired by the Holy Spirit, ang kanyang sinasabi ay totoo. Bakit kailangan nating paniwalaan si Apostol Pablo kapag siya ang nagsusulat ng kanyang mga sulat? Dahil siya inspired by the Holy Spirit. Ang mga bagay na sinusulat ni Apostle Paul ay hindi nanggaling sa kanyang sariling kaisipan. Ito'y nanggaling sa Panginoon sa pamagitan ng Espiritu Santo. Tandaan po natin, sinugo ng Panginoon ng Espiritu Santo. At kung ano ang kanyang maririnig, ayun ang kanyang sasabihin, kanya. So, ang sinugo ng Panginoon ng Espiritu Santo at ang lahat ng mga bagay na ipinag-Espiritu Santo ay ang salita ng ating Panginoon. Kaya dito po sa Galatia, chapter 1, 11 to 12, ito po ang pahayag ni Apostle Paul. Sapagkat nais kong malaman ninyo, mga kapatid, na ang Ebanghelyo na aking ipinangaral ay hindi ayon sa tao. So, hindi galing sa tao ang Ebanghelyong ipinangaral ni Apostle Paul. Sapagkat hindi ko ito tinanggap mula sa tao o itinuro man sa akin, kundi sa pamamagitan ng pahayag ni Jesucristo. Walang tao nagturo sa kanya. Hindi ito tinanggap mula sa tao. Ito'y galing sa ating Panginoon sa pamamagitan ng Espiritu Santo, inspired by the Holy Spirit. So, maliwanag na ang itinuro ni Apostle Pablo ay katotohanan. Kailangan natin siyang paniwalaan. Dito po sa unang Korinto, unang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto, siya 14 na kabanata sa talatang 37, napakahirap. 1 Corinthians chapter 14 verse 37. Kung inisip ng sino man na siya'y propeta o taong espiritual, dapat niyang kilalanin na aking sinusulat sa inyo, utos ng Panginoon. So, kailangan natin siyang paniwalaan because he was inspired by the Holy Spirit. Ang kanyang sinusulat ay totoo. Ito'y katotohanan. Pag ang nagsasalita ay hindi inspired by the Holy Spirit. In other words, uninspired. Hindi galing sa bibig ng Diyos ang kanyang sinasabi. Hindi ito ipinahayag ng ating Panginoon sa kanya sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang sinasabi niya ay hindi katotohanan ng Diyos. So, hindi natin dapat paniwalaan yung sinasabi niya. So, for instance, minsan may nagtatanong sa atin, iba, hindi ko natin alam kung tanong na pilosopo o tanong lang. Ang sabi niya, totoo ba kanya na lahat ng nakasulat sa Biblia ay katotohanan? Di ba kanya nagsalitaan siya sa Satanas? So may mga bagay na hindi katotohanan sa Biblia. Ang sagot po dyan, yung naitala sa Biblia na galing kay Satanas, yan ang totoong sinabi niya. In other words, yan sinabi niya. Pero yung sinabi niya ay hindi katotohanan na galing sa Diyos. Tandaan po natin, sinasabi na ang Satanas ay ang ama ng mga sinungaling. Di ba? Sa John chapter 8, sabi niya Panginoon,
kung kayo ay ginagawa lamang yung kanyang ginagawa niyong amang diablo kanya. So, ang sinasabi ni Satanas ay kasinungalingan. Pansinin po natin sa ating pag-aaral, hindi ang kasinungalingan ay hindi 100% kasinungalingan. Pagka ang bagay ay 98% na totoo, pero 2% na kasinungalingan, lahat na mga yon ay kasinungalingan. Pagka halimbawa, ang pagkain ay naluhan ng lason, 1%, 2% na lason, kinain mo yung pagkain, malalason ka. Hindi na pagkain yun, lason na lahat yun. So, halimbawa, sa Genesis chapter 3, verse 1, kung babasahin po natin, itong nakatala rito ay yung bang totoong sinabi ni Satanas? Oo. Pero ang tanong, yung bang sinabi niya ay katotohanan galing sa Diyos? Ang sagot ay hindi. Basahin natin sa Genesis chapter 3 verse 1 hanggang sa 4. Ang ahas nga higit na tuso kaysa alinman sa mga mailap na hayop sa parang nanalika ng Panginoong Diyos. Sinabi niya sa babae, sinabi ba ng Diyos, huwag ninyong kakainin ang mula sa anumang punong kahoy sa alamanan? Magandang tanong. At sinabi ng babae sa ahas, makakain namin ng bunga ng mga punong kahoy sa alamanan. Subalit sinabi ng Diyos, huwag ninyong kakainin ang bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan. Huwag din ninyo itong iipuhin, kundi kayo mamamatay. May problema sa sagot ni Eva. Hindi lang sinabi ng Diyos. Yung iba hindi nila pinapansin ito eh. Pero kung papansinin natin ang sinabi ng Diyos kay Adam o kay Adam, maaaring si Adam rito may problema o may problema si Eva sa kanyang pagkaunawa. Bakit? Ano masabi ng Diyos kay Adam tungkol sa halamang pinagbabawal? Basahin na sa 2 kabanata. Dito po sa 17. Ang dalawang halaman na nasa gitna ng halamanan, yung halaman ng buhay at yung halaman ng pagkaalam ng masama at mabuti. Hindi na parang nasa gitna yun. Tingnan po yung sa 9 na talata ng 2 kabanata ng Genesis. At pinatubo ng Panginoong Diyos sa lupa ang lahat ng punong kahoy na nakakalugod sa paningin at mabuting kainin, gayon din ang punong kahoy ng buhay sa gitna ng halamanan at ang punong kahoy ng pagkaalam ng mabuti at masama. Presinin nyo, anong nasa gitna ng halamanan? Yung punong kahoy ng buhay. Eh bakit ang sinabi ni Eva? Basahin po natin. Ano po? Basahin po natin. At sinabi ng babae sa ahas, makakain namin ng bunga ng mga punong kahoy sa halamanan. Ngunit sinabi ng Diyos, huwag niyong kakain ng bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan. Huwag din niyo itong hipuhin, kundi kayo mamamatay. Pagka tayo po ay hindi nagsabi ng katotohanan sa Biblia, o hindi natin lubusan ang alam ng katotohanan, magtitake advantage sa translaban sa atin. Kapag nakipag-usap tayo sa mga maling turo at hindi natin alam ang katotohanan, matatalo tayo. Kaya si Eva ay natukso ng diablo eh. Basahin po na, tuloy po natin. Kaya tama yung sagot ng ahas. Kung yung gitna ng halamanan, sabi yun ang halaman ng buhay, subalit sinabi ng ahas sa babae, tiyak na hindi kayo mamamatay. Totoo yun. Dahil halaman ng buhay yun eh. Kaya sila mamamatay. Sabagkat nalalaman ng Diyos na kapag kayo kumain noon, yung mabubuksan ng mga mata, at kayo maging kagaya ng Diyos na nakilala ng mabuti at masama. Pero inahalo-halo ni Satanas. Mekos-mekos, sabi nga ng mga taga-India, inahalo niya yung dalawa na hindi magkapareho. So ito ba yung sinabi ni Satanas? Oo, yan ang totoong sinabi ni Satanas. Yan ba totoong sinabi ni Eva? Oo, pero lahat naman hindi totoo. Hindi ang katotohanan ng Diyos. Sa Matthew chapter 4, kung babasahin po natin, si Satanas ay gumamit ng salita ng Diyos. So mag-ingat po tayo sa mga taong nagtuturo, nagdadala ng Biblia. Dahil hindi common dinadala nilang Biblia, sinasabi nila ito totoo. Maaaring meron silang maling pagkaunawa sa Biblia. Kaya mali rin ang kailang tuturo. Pasinin po natin sa pagtutok siya ni Satanas. Ito ba talaga sinabi ni Satanas? Oo. Pero ang sinabi ba ni Satanas ay totoo? Hindi. Pagkanasayin po natin.
Sa Mateo, ika-4, ay 3 talata. Dumating ang manunokso at sinabi sa kanya, kung ikaw anak ng Diyos, ipag-utos mo ng mga batong ito ay maging tinapay. Ngunit siya ay sumagot at susulat, hindi sa tinapay lamang bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Yung ba sinabi ni Satanas si Katlo, yan totoong sinabi niya. Kung ikaw anak ng Diyos, kayo yung ba tinapay mga batong ito. Yung ba'y totoo, katotohanan galing sa Diyos? Hindi. Hindi sa 5, pagkatapos dinala siya ng Diablo sa banal na lungsod at inilagay siya sa taruktok ng templo. At sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka sapagkat nasusulat. Tignan niyo ha, gumamit siya ng Biblia. Siya'y mag-uutos sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo at aalalayan ka ng kailangang kamay. Baka masaktan ang iyong mga paa sa isang bato. Totoo ba yun na sinasabi ng Diyos? Oo, pero sa maling pagkagamit. May pagkakataon na siya tinutulungan ng mga anghel. Pero hindi siya bagay na ipinag-uutos ng Diablo. Subalit sinabi sa kanya ni Jesus, nasusulat din naman, huwag mong tutuksoin ng Panginoong Diyos. Ito po isang talata nagpapakita si Kristo ay Diyos, di ba? Sino ba tinutukso niya? Ang ating Panginoon. Sa 8, muli dinalan niya siya ng Diablo sa isang napakataas na bundok at ipinakita sa kanya ang lahat ng mga kaharian, ang sanglibutan at ang karangyaan ng mga ito. Sinabi niya sa kanya, ang lahat ng mga ito ibibigay ko sa iyo kung ikaw ay magpapatira pa at sasamba sa akin. Paano ibibigay ni Satanas ang mga bagay na sa pag-aari ng Panginoon? Huwag ito isang kasinungalingan, di ba? Sumagot sa kanya si Jesus, lumayas si Satanas, sapagkat nasusulat, sambahin mo ang Panginoong Diyos at siya lamang ang iyong paglilingkuran. Pagkatapos ito, iniwan siya ng Diablo at tumating ang mga anghel at pinaglingkuran siya. So may pagkakataon na siya pinaglilingkuran ng mga anghel. So yun binasa natin kanina. Yung bang mga pangungusap na sinabi sa Satanas? Yung bang sinabi sa Satanas? Oo. Kasi sa katotohanan yun ang sinabi niya. Yung bang sinabi niya yung katotohanan na galing sa Diyos? Hindi. So kapag ka nagsulat at nagsasabi ay hindi ka na siya ng Espiritu Santo sa Biblia, hindi natin maaaring paniwalaan yung sinasabi no. Dahil hindi itong katotohanan na galing sa Diyos. So mahalaga na alamin natin kung sino nagsasalita. Pangalawa, sabay propeta lulumatipan. Sabay tagapagturo sa Old Testament. O mag-ingat tayo doon. Baka ang sinasabi niya ay hindi patungkol sa mga Kristiyano. Tingnan ninyo, ang napakasikat na bagay na ipinag-uutos sa panahon natin ngayon ay pagbibigay ng ikapo. Yung ba pagbibigay ng ikapo? Sino nagsabi noon? Si Moises. Kung si Moises na nagsabi noon, ito ba'y patungkol sa mga Kristiyano? Hindi. So mag-ingat tayo kung sino nagsasalita. Basahin po natin sa Leviticus chapter 27, verse 30 and verse 34. Lahat ng 10 bahagi ng lupain, maging sa bini ng lupain o sa bunga ng punong kahoy sa Panginoon. Ito ay banal sa Panginoon. Kung isang tao ay tutubos ng alinman sa kanyang 10 bahagi, idagdag niya roon ang 5 bahagi niyo. At lahat ng 10 bahagi sa bakahan o sa kawan, lahat ng 10 bahagi na dumaan sa ilalim ng tungkod ng pastol na ay banal sa Panginoon. Huwag niya sisiyasatin kung mabuti masama, na huwag niya itong papalitan. At kung palitan niya ito, kapag magiging banal ito at ang ipinalit ay ito at ang ipinalit at hindi ito maaaring tubusin. Ito ang mga utos na inutos ng Panginoon. Totoo utos ng Panginoon kay Moises. Para kanino? Sa bundok ng Sinai para sa mga anak ni Israel. So kapag kang isang mangaral ay sinasabi niya, ang mga Kristiyano kailangan magbigay ng ikapo. Ayon sa sinasabi ni Moses, mali yun. Dahil yung nagsasalita ay si Moises. At ito'y para sa bansang Israel. Hindi para sa mga Kristiyano. So mahalaga, ilamin na, sino nagsasalita? Ang nagsasalita ba ng ating Panginoon? Kailangan nating paniwalaan sapagkat siya'y Panginoon, siya'y Diyos, di magsisinungaling yun. Ang nagsasalita ba inspired by the Holy Spirit? Kung ang sagot ay yes, kailangan nating paniwalaan sapagkat ang lahat ng sasabihin niya ay katotohanan. Paano kung uninspired? O si Satanas ang nagsasalita? O bulang tagapagturo? O hindi natin pwedeng paniwalaan niya. So yun ang isang simple rule. Sino nagsasalita?
Sinong kinakausap? Kristiyano ba o mga Hudyo? Kristiyano ba kinakausap o mga Hudyo? By necessary inference, lahat ng isinulat sa mga Kristiyano sa Bagong Tipan na kasama ng pangkaraniwang pananampalataya, ito'y para sa lahat ng Kristiyano sa buong panahon. Maliban lamang kung yung isinulat ay limitado sa partikular na panahon na yon o sa isang partikular na grupo ng mga Kristiyano. For instance, kung ito'y pinag-utos sa mga apostles, yun ay sa mga apostles, hindi para sa atin. Nakuha po yung punto natin, sino kinakausap? For instance, ano yung limited na sinasabi natin? Limitado sa isang particular na grupo ng mga tao. Holy Spirit Baptism. Ang Holy Spirit Baptism ay hindi pinangako sa lahat ng mga tao. Hindi ito pinangako sa lahat ng mga Kristiyano. First of all, ito pinangako sa mga apostol. Dahil po ang ating mababasa, basahin po natin sa Aklat ng Mga Gawa, unang kabanata. Magsimula po tayo sa ika-4, ika-6, at lumundag tayo sa ika-8. Basahin natin. Habang kasalo nila, sino itong nila? Sa ikalawang talata, ito yung mga apostol. Basahin natin. Hanggang sa araw na iakyat sa langit, pagkatapos na makipagbigay ng mga tagubilin sa pamagitan ng Espiritu Santo sa mga apostol na kanyang hinirang. So, mga apostol ang kasusap niya. Habang kasalo nila, ipinagbilin niya, sino nila? Ang mga apostol. Ipinagbilin niya sa kanila na huwag umalis sa Jerusalem, kundi hintayin ang pangako ng Ama. Sinabi niya, ito'y narinig niyo sa akin. Kanino pangako yon ng Ama? Sa mga apostol. Maliwanag ang sinasabi. Sapagkat si Juan ay nagbabautismo sa tubig, subalit hindi naabutin ng maraming araw, mula ngayon na kayo babautismohan sa Espiritu Santo kanya. Tingnan nyo. Kailan nangyari? Sa ika-8 talata, ano mangyari sa kanila pag tinanggap nila ang Espiritu Santo? Ngunit tatanggap kayo ng kapangyarihan, pagbabasa nyo ng Espiritu Santo, at kayo mapapaging mga saksi ko sa Jerusalem, sa bungod de Samaria hanggang sa kauliw, kadulo-duluhang bahagi ng lupa. Kanino yan isinulat? Sa isang partikular na grupo ng mga tao. Sino yun? Ang mga pastor. Kailan nangyari? Sa Acts chapter 2. Basahin po natin. Ito ang ating mababasa sa ikalawang kabanata. Nang dumating araw ng Pentecostes, sa mga hindi po nakakaalam, ang Pentecost means 50th day. Ito po yung conclusion ng Feast of the Weeks na ito'y for 49 days. So, yung 49th day ay araw ng Sabado. So, yung 50th day, araw ng Linggo. So, dito po sa ika-8, ngunit tatanggap kayo na nang dumating nga ng Pentecost, silang lahat ay nagkakatipon sa isang lugar. Biglang dumating mula sa langit ang isang ugo na gaya ng isang umagabis na hanggang malakas at pinuno niya ang buong bahay kung saan sila nakaupo. Sa kanila may napakitang parang mga dil ng apoy, hindi po apoy, parang dil na ng apoy at nahatid na pagsabat sa kanila. Silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsimulang magsalita ng iba't ibang wika ay siya pinagkulob sa kailang Espiritu. So, isang grupo ng mga tao na binabtismo ng Espiritu Santo ay ang mga apostles. Pangalawa, ang sangbahayan ni Cornelius. Bakit? Sapagkat yun ang sinabi sa atin. So, ibig sabihin, dalawang pagkakataon lamang na nagkaroon ng pagbabautismo ng Espiritu Santo. Kung babasahin natin ang Acts chapter 10, makikita natin. Pero sa Acts chapter 11, 11 to 18, piniliwalag sa atin. Basahin natin. Nang isang daling yon, may dumating 3 lalaki sa bahay na aking kinaroroonan na mga sinugo sa aking buhat sa Caesarea. Inutos sa akin ng Espiritu na ako'y sumama sa kanila at huwag magatubili. At sinamahan din ako nitong 6 na kapatid at tumasok kami sa bahay ng lalaki. Kanyang sinalisay sa amin kung paano nakita niya ang anghel na nakatindig sa kanyang bahay at ang sasay magsugo ka sa hopa at ipatag mo si Simon na tinatawag na Pedro. Magsasabi siya sa iyo ng mga bagay, salita'y kaliligtas mo, ikaw at ang buong sangbahayan mo. So, hindi siya naligtas sa pamagitan ng bautismo ng Espiritu Santo. Sila ay maliligtas sa pinangaral sa kanya ni Apostle Peter na walang iba kundi ang Ebanghelyo, obviously. Na ako'y nagsimulang magsalita, bumaba sa kanila ang Espiritu Santo na kung paano bumaba rin sa atin nung una. Paano bumaba ang Espiritu Santo nung una sa araw ng Pentecost?
ang mga apostol na bautismo ng Espiritu Santo, gayon din ang sangbahay ni Cornelius ay nabautismo ng Espiritu Santo. At naalala ko ang salita ng Panginoon kung paano sinabi niya, si Juan ay nagbautismo sa tubig, subalit kayo babautismo sa Espiritu Santo. Kung ibinigay sa kanila ng Diyos ang iyong kaloob na gaya naman ng kanyang ibinigay sa atin, nang tayo nanampalataya sa Panginoong Jesucristo, sino ba ako na makakadlang sa Diyos? Na mahal nila ito, ang mga bagay na ito, tumahimik sila at nilalahati ang Diyos na nagsasabi kung gayon binigyan din ng Diyos ang mayentil ng pagsisisi tungo sa buhay. Doon dalawang kaso ng Holy Spirit baptism ay magkaibang layunin. Ang mga apostol pa tumanggap sila ng kapangyarihan para maging saksi sila ng Ebanghelyo. Ang basang bayan ni Cornelius para malaman ng mga Hudyo na mayentil din itinanggap na nagkaroon sila ng karapatan na maging maligtas sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Kung ito'y sulat sa mga Hudyo sa Old Testament, hindi para sa atin yun. Ibinasa natin kanina sa Leviticus chapter 27, 30 hanggang matapos, 34. Ito'y sinulat, ito'y pinagutos ng Panginoon kay Moses para sa mga anak ni Israel sa bundok ng Sinai, etc. Kasama na rito yung animal sacrifices o yung Sabbath keeping o lahat ng mga utos sa Old Testament. Ito'y sa mga Hudyo, hindi para sa atin. Halimbawa, ito pong sa Isaiah chapter 43, 5-6. Ang sabi nila, meron daw pong magagaling na sinugo ng Diyos mula sa silanganan. Sino bang kausap ng Diyos doon? Tayo ba? O meron siyang kinausap? Ang kausap niya yung bansang Israel. So yung mga bagay na binanggit sa 5 hanggang 6 na talata ay hindi para sa atin yun. Kundi para sa bansang Israel sa panahon na yun. Sinasabi sa atin sa Isaiah chapter 43 verse 1, sinasabi, "But now thus says the Lord who created you, Jacob, and he will form you, Israel, fear not, for I have redeemed you. I have called you by your name, you are mine." Ang konteksto po nito, mula Isaiah 39 hanggang sa kabanatang ito, sinabi ni propeta ng Diyos o propeta Isaiah na sila'y parurusahan ng Diyos at dadali bilang alipin. Huwag kayong mag-alala kanya. Kaya kausap rito ng Diyos, hindi sinumang tao, kundi ang bansang Israel. Isang bagay rin dapat nating malaman sa mga kinakausap na sino man nagsulat sa Biblia. Meron ba silang particular na kostumbre na ginagawa nila nung panahon na yun? In other words, kostumbre nila yun. Hindi applicable sa atin. Sa kanila lang. Dahil siya lang kailang particular na kostumbre. For instance, Romans 16 verse 60. Magbatihan kayo ng mga banal na halik. Binabati kayo ng lahat ng blessing ni Kristo ngayon. Greet one another with a holy kiss. The churches of Christ greet you. Ito'y utos. Gagawin ba natin ito tayo maghahalikan bilang at tanda ng pagbati? Hindi. Bakit? Ito'y kostumbre nila. Isipin lang ninyo kung ito'y gagawin natin sa panahon natin ngayon. Yung mga Pilipino at maghahalikan. Hindi maganda yun. Lalo sa mga konservatibong mga Pilipino. Hindi natin gagawin yun. Ito po'y kostumbre ng mga tao noon. Dito po sa Genesis chapter 27 verse 26, nung basbasan ni Isaac ang inaakalang si Esau pero si Jacob, sabi niya, lumapit ka sa akin at agkan mo ko o anak ko kanya. At siya'y lumapit ay kanyang inagkan. Ito po ipagbating nila. Yan ang form of greeting ng mga tao sa panahon na yon sa Old Testament hanggang sa panahon ng Bagong Tipan. So Genesis chapter 33 verse 4 na magkita si Esau at si Jacob for the first time pagkatapos na dayain ni Jacob si Esau, ano ang kailang pagbati? At tumakbo si Esau and Esau ran to meet him and embraced him and he fell on his neck and kissed him and they wept. So anong tanda ang kanilang pagbati? Si halika. Lalaki sa lalaki yun. So Genesis chapter 45 verse 14 na finally si Jose nagpakilala sa kanyang mga kapatid na siya yung Jose na pinagbili nila na sa mga Ismaelita at sinakarating sa Egypto. Anong kailang ginawa? Anong ginawa ni Jose sa kanyang kapatid na si Benjamin? Then he fell on his brother Benjamin's neck and wept.
Yun lang ang tuloy ng kapatid dahil yun ay kapatid niya kay Rachel. And Benjamin wept on his neck. Moreover, he kissed all his brothers and wept over them. And after that, his brothers talked with him. So ito po ay isang pagbati. Kahit ito ay hanggang sa bagong tipan, dahil sa Acts 20 verse 37, yung mga elders sa church at Ephesus, na magpapaalam na si Pablo sa kanila, itong ginawa nila. Sa Acts chapter 20 verse 37, then they all wept freely and fell on Paul's neck and kissed him. So sa kanila, wala yon dahil customary nila yon. Applicable lang sa panahon nila, sa atin hindi. Halimbawa, sa John chapter 13, nung inugasan ng paa ng Panginoon kanyang mga lagad, mas maunawaan natin yon kung aalamin natin, yung paghugas ng paa sa panahon na yon ay tanda ng hospitality. At ang pangkaraniwang kostumbre, pagka meron kang bisita, nakapantay mo, binibigyan mo siya ng tubig at siya maghugas sa paa niya. Maraming halimbawa, pero tumingin na lang po tayo ng isa. Dito po sa Genesis chapter 24 verse 32. Ano po? Ito po yung sugo ni Abraham na pumunta sa sambayan ni Laban. Then the men came to the house and unloaded the camels and provided straw and feed for the camels and water to wash his feet and the feet of the men who were with him. So yun po itanda ng hospitality. Ngayon, yung ginawa ng Panginoon na hindi pangkaraniwan. Dahil siya mas mataas kaysa sa kanyang mga lagat. Pero nugasan niyang paa ng kanyang mga lagat. Anong sabi niya? Ako ang inyong guro at kayong aking mga lagat. Sa verse 16, most assuredly I say to you, a servant is not greater than his master, nor is he who is sent greater than he who sent him. Kung ginugasan ko kayo ng inyong mga paatakon, at ako ang inyong guro, yun ay papakpakila ng pagpapakumbaba. So hindi tinuturuan ng Panginoon, magugasan sila ng paa, kundi nagpakita siya ng aral ng pagpapakumbaba. Dahil siya mas mataas, pero siya nagugas ng paa ng kanyang mga lagad na mas mababa sa kanya. So ma-appreciate po natin yun, di ba? Kung alam natin ang kustumbre ng mga tao sa panahon na yun. Baligtad doon sa customary nila, di ba? Ngayon, what is being spoken of? Ano ba pinag-uusapan? Ito yung pinag-aaralan natin ng una, yung immediate context. Ano ba talagang pinag-uusapan sa talatang pinag-aaralan natin o pinag-aaralan mo? Dito po sa Acts chapter 1, yung binasa natin kanina, alam pinag-uusapan doon? Yung fulfillment ng pangako ng Ama sa mga apostles na narinig nila sa ating Panginoon. Di ba? Ang kausap niya, ang kanyang mga lagad, anong pinag-uusapan? Na sila mababautismo sa Espiritu Santo na di na magtatagal pa. Di ba? Basahin po natin. Sa Acts chapter 1, verse 1 hanggang verse 4, the former account I made, O Theophilus, of all that Jesus began both to do and teach, until the day in which he was taken up, siya dinala sa langit, after he through the Holy Spirit had given commandments to the apostles whom he had chosen, to whom he presented himself alive after his suffering by many infallible proofs, being seen by them during 40 days, and speaking of the things pertaining to the kingdom of God. Si Kaapa, and being assembled together with them, he commanded them not to depart from Jerusalem, but to wait for the promise of the Father, which he said, "Ye have heard from me. For John truly baptized with water, but you shall be baptized with the Holy Spirit not many days from now." So ano pinag-uusapan doon? Ang mga apostol yung babautismuhan sa Espiritu Santo. Halimbawa, doon sa Matthew 19, ano pinag-uusapan doon? Ang pinag-uusapan doon ay kung nararapat ng asawang lalaki, hiwalay niya ang asawa mo, base ano naman dahilan? So kung alam natin yung context na yun, maunawaan natin yung sagot ng ating Panginoon. Ang sagot ng ating Panginoon, hindi. Maliban lamang kung ang dahilan ay pakikiyapid kanya. So doon po sa Matthew chapter 19, hindi pinag-uusapan ito kung kailan pinagsasama ng Diyos ang lalaki o babae. Ang sinasabi lang niya, ang anumang pinagsama ng Diyos ay huwag pagpaghiwalayin ng tao. Bawal yun. Maliban lamang kung ang dahilan ay pakikiyapid kanya. Mababasahin po natin Matthew 24 kung gusto nating malaman
ang kahulugan ng ika-24 na kabanata ng Ebanghelyo ni Mateo, makikita natin kung anong pinag-uusapan doon sa unang bahagi ng kabanata. Na pinakita ng mga lagad ang gusali ng templo, napakalaki. Basahin natin. Lumabas si Jesus sa templo at paalis na nang lumapit sa kanya mga lagad niya upang ipakita sa kanya ang mga gusali ng templo. Ngunit siya sumagot at sinabi sa kanila, hindi ba niya nakikita ang lahat ng mga bagay na ito? Kaya totoo na sinasabi ko, walang matitira ni isang bato rito na nasa ibabaw ng ibang bato na hindi babagsak. Ang pinag-uusapan rito yung pagkawasak ng templo sa Jerusalem. Hindi pinag-uusapan ng Matthew 24 ang mangyayari sa Middle East sa panahon natin ngayon sa Panginoon. Walang pakialam dito ang Middle East na nangyayari ngayon. Ang pinag-uusapan ng rito yung pagbagsak ng templo sa Jerusalem na historically nangyari ng 70 AD. Kasi nagot ng Panginoon sa ikatlo, samantalang sila nakaupo sa bundok ng mga olibo, kung ating titignan, ito rin po ikahalaga ng geography. Kung alam po natin na Mount of Olives, ito isang bundok. As kitang-kita roon ang templo sa Jerusalem. Samantalang siya nakaupo sa bundok ng mga olibo, lumapit sa kanya ng sarili din ang mga alagad na nagsasabi, sabihin mo sa amin, kailan mangyayari mga bagay na ito? Ano yung bagay na ito? Yung pagkagiba ng templo sa Jerusalem, walang bato sa ibabaw ng bato na hindi mababagsak. At tanda na yung pagdating at ang katapusan ng panahon. Yan ang pinag-uusapan to. So, hindi ito pinag-uusapan yung muling pagdating ng Panginoon sa ikalang pagkangato, hindi doon sa bagay yun. Yun ay bahagi doon sa huling bahagi ng Matthew 24, ito yung mangyayari sa huling araw, Matthew 24. Pero yun ay tatlong tanong eh. Kailan mangyayari mga bagay dito? Natandaan yung pagparito at ang katapusan ng panahon. Yung pagdating ng Panginoon na si katlo. Yung Apocalypse, dito po ginagamit ng iba para ito, yung nakasulat sa Apocalypse kung anong mangyayari sa panginaharap, hindi rin. Ang aklat ng Apocalypse ay mga bagay na nangyari sa panahon na malapit sa panahon ni Apostol Juan. Yun po, makikita natin sa context, basahin natin, sa immediate context, tatanungin natin. Ano ba mga bagay na nakasulat sa Apocalypse? Yun ang pinag-uusapan sa buong aklat ng Apocalypse. Dito po, basahin natin, po. Dito po sa unang kabanata at unang talata, unang kapitulo, unang kabanata, unang talata, ang Apocalypse na Jesucristo na ibinigay ng Diyos sa Kanya upang ipayag sa Kanya mga lipin ng mga bagay na kinakailangan mangyari sa madaling panahon. Aklat po ng Apocalypse ay nangyari sunod 96 AD. So madaling panahon sa petsang yun, 2025 na tayo ngayon, napakalayo naman noon para masasabi yung madaling panahon. At kanyang ipinaalam ito sa pamamagitan ng mga sakisag at pagsusugo ng kanyang anghel sa kanyang aliping si Juan, na siya sumaksi sa salita ng Diyos at sa patutuo ni Jesucristo na lahat ng bagay ay nakita niya. Mapadang bumabasa at nakikinig ng mga salita ng propesiya at tumutupad ng mga bagay na nasusulat dito sapagkat ang panahon ay malapit na. So yung Apocalypse ay mga bagay na isulat na malapit na mangyari sa panahon ni Apostol Juan. Kapatid ni Apostol Juan ngayon, 2025 na nga tayo ngayon eh. So, alas umigit ko mula, 2,000 taon na nakakaraan. So, hindi pwede nang sinasabi doon sa aklat na yun mangyari sa ating panahon. Ito yung nangyari sa panahon na yun. Isang bagay na gusto natin tingnan, yung geography. Pag sinabi natin yung geography, pinag-uusapan natin na yung mga lugar. Geography. O kaya, sabi ng geo, yan ang lupa, graphy, yan ang pagkasulat. So, ang pagka-geography, minsan ito'y mapa, o kaya yung pictures ng isang lugar. Doon po sa Acts chapter 11, verse 27, nabanggit siya sa sanglibutan. Pag tayo po yung modernong tao na nagbabasa doon, maaaring isipin natin, ito'y buong sanglibutan, kasama ang Amerika, North America, South America, kasama ang Asia, ang Pilipinas. Hindi. Kailangan natin tignan ang katotohanan ng sanglibutan na alam ng mga tao sa New Testament ay ang Roman Empire.
Yun lamang Roman Empire ang sanglibutan sa panahon na yun. Hindi ibig sabihin na yun lang talagang sanglibutan. Hindi. Pero ang alam nilang sanglibutan ay yung Roman Empire. Kasi imposible hindi. Bago naglakbay si Magellan mula sa Spain, hindi nila alam na ang mundo'y bilog. Paano nalaman na ito'y bilog? Pagkat si Magellan ay nanggaling sa Espanya, dumaan siya sa dulo ng South America, tapos tinawid niyang Pacific Ocean, nakarating sa Pilipinas, napatay siya doon, pero yung pumalit sa kanya, si Villalobos, pinagpatuloy niya, dumaan sa Africa, sa ibaba ng Africa, at nagbalik siya sa Spain. So, napatunayan nila ng ang mundo'y bilog. Pero bago doon, alam nila ang daigdig ay flat. Hindi, ito'y bilog. Ganyan din sa panahon na yon. Hindi naman ibig sabihin na walang mga ibang mga bansa sa panahon na yon. Pero yung mga tao sa Roman Empire, hindi nila alam yung mga bansang yon sa labas ng Roman Empire. Kaya po sa Acts chapter 11, verse 27, ang alam lamang nilang sanglibutan ay yung Roman Empire. Kasi wala namang internet, wala namang TV noon. Paano nila malalaman yun? Hindi nila malalaman yun. Ang alam lang nila, yung alam nila na sa panahon na yon. So dito po sa 11, verse 27, sa akalat po na magawa, na mga araw nga ito ay lumusong sa Antioquia ng mga propeta galing sa Jerusalem. Isa sa kanila ng pangalan Agabo, ang tumayo at pinaalam sa pamamagitan ng Espiritu na magkakaroon ng matinding taggutom sa buong sanglibutan at ito nangyari sa kapanahunan ni Claudio. Ang mga lagad sa ayon sa kakayahan ng bautis ay nagpasyang magpadala ng tulong sa mga kapatid na naninirahan sa Judea. Ano yung sanglibutan na yun? Nagkaroon ng taggutom sa buong Roman Empire. Ano ibig sabihin no? Halimbawa, nung ipinakita ni Haring Hezekiah ang buong ang Jerusalem at ang templo at ang kayamanan na pag-aari ni Hezekiah, tinanong siya ni Isaiah sa Isaiah 39 verse 3. At si Isaiah, propeta Isaiah, pumunta kay Hezekiah at nagtanong sa kanya, ano sinabi ng mga taong ito kung saan sila nanggaling? Ang sagot ni Hezekiah, sila'y pumunta sa akin mula sa malayong lupain na Babylon. Alam po ninyo, sa panahon natin ngayon, ang Babylon ay ang modernong Iraq. At ang Jerusalem, yung Israel ngayon. Si Hezekiah po, nasa Jerusalem. Gano'ng kalayo Jerusalem ngayon, Jerusalem sa Iraq, na siya yung Babylon. Ito yung magit kumulang 1,000 kilometro. From modern standard, malapit lang yun. Ang Pasay City, Tacloban City, ay 1,000 kilometers. Ganun lang kalayo yun. Malayo ba yun? Oo, pero madaling puntahan. Ano lang po, 36 hours by bus, less than 1 hour by plane. Malapit lang yun, di ba? Sa panahon natin ngayon. Pero nung panahon na yun na walang kotse, walang bus, walang tren, walang aeroplano, yung distansya na ay malayo. Dahil maglalakbay lang sa pamamagitan ng mga hayop. Kamelyo. Di mo malayo yun. Isipin nyo, magkakalabaw kayo mula Pasay hanggang Tacloban. Kailan kayo makakarating? Malayo yun pag gano'n na ginamit mo. Ganun, yun makikita natin. May nagsasabi, so yung may salin, so makikita natin, so as far as yung mga tao noon, si Hezekiah, si Isaias, at yung mga Hudyo ng panahon na yon, ang pinag-uusapan, yung Babylon ay Far East. Malayong silangan. Hindi Pilipinas yun, Babylon pinag-uusapan doon. Kaya pag sinabi nating Far East sa panahon natin ngayon, sa modern geography, the Far East is the geographical region that encompasses the easternmost portion of the Asian continent, including Northeast and Southeast Asia. South Asia sometimes is included in the definition of the term. In modern times, the term Far East has widely fallen out of use and has been substituted by Asia Pacific. So yung Far East, sa modernong pagkaalam natin, ay ang Asia Pacific.
Nung sinulat yon sa Isaiah, ang Far East ay Babylon. So kung ilalagay natin ang modern geography, doon sa geography nila, mali na yung pagkaulawa natin. Isipin na, baka Japan yun, baka ano, hindi Kung malayo na yung Babylon noon, dahil yun lang katotohanan sa panahon na yun. Wala naman silang aeroplano, wala silang kotse, walang bus, walang tren, walang aeroplano. So anong gagawin nila? Magbabiyahe sa pamagitan ng mga hayop. Probably camel dahil yun ang ginagamit sa Middle East. Di ba? Ayan, tagal no. Hindi na mabilis yun. And then, nakikita niyo yung point natin kung sa mahalaga yun. Yung Amerika, ng panahon na yun, hindi alam ng mga tao sa mga bansa sa Biblia. Hindi nila alam yun. Na-discover lang Amerika nung pumunta si Christopher Columbus doon. Doon lang nagkaroon, paglalakbay ng mga tao, pupuntang Amerika. Bago doon, hindi nila alam yun. May nagsasabi, may nakarating sa Amerika. Wala. Kaya pag pinag-uusapan natin si sigarilyo, bakit di pinagbabawal sa Biblia? Walang sigarilyo sa Biblia. Walang tabako sa Biblia. Ang tabako ay native sa Amerika. Hindi pa nakarating ang mga tao noong doon. Nung nakarating si Christopher Columbus, nakita nila yun. At dinala na pabalik ang tabako sa Europe at sa Asia. At doon yung kumalat naging sikat. So paano ipagbabawal lang doon sa isang bagay na hindi alam ng mga tao sa panahon na yun? Kung siya na, huwag kayo managarilyo. Ano yun? Ano yun? Hindi nila alam yun. Kaya wala tayong mababasa yung pinagbabawal sa sigarilyo na hindi ibig sabihin na hindi ito bawal. So, kita yung point mga kapatid. Ang history, mahalaga. Sabi ng isang kapatid, hindi mahalaga yung history sa Biblia. Sino nagsabi sa'yo? Mahalaga kasaysayan. Ang sinasabi natin kasaysayan, ang definition ng history, ito yung mga bagay na nangyari noong unang panahon, bago sa panahon natin ngayon. Paano ito napatunayan? Napatunayan sa pamamagitan ng mga records ng panahon na yon, o napatunayan sa pamamagitan ng archaeology. Hinukay nila yung lugar na yun, dito nakita nila. Yun ang history. Paano natin nalaman yung World War II? May records ng digmaan sa pamamagitan ng mga saksi na nakipagdigma doon, o sa pamamagitan ng mga film na pinamnalindigmaan, may ganun eh. Bakit meron tayong film ng mga dogfight, may mga camera yung mga jet, yung mga aeroplano no. May nagre-record. Kaya alam natin totoo yun. It is proven historically. So ito yung nangyari no. Tignan ninyo, sa Daniel chapter 2, yung panaginip po ni Daniel, isang malaking tao kanya, isang malaking tao, ay panaginip ni Nebuchadnezzar na binigay ng kahulugan ni Daniel. Ito po ay yung may ulong ginto, mayroong dibdib at kamay ng silver, at mayroong tiyan at legs ng bronze, at mayroong paa na kalahating bakal, kalahating clay. Ano yon? Ito yung mga kaharian. Nasabi ni Daniel sa verse 39, pagkatapos mo kanya, isang mas mababang kaharian. So, may kaharian si Nebuchadnezzar, yun ang Babylon Empire. Sino sumunod doon? Paano natin malalaman ngayon yan? History. Bakit sa history, pagkatapos ng Babylon Empire, sino sumunod? Medo-Persia. So, si Cyrus ay isang Persian. At meron sila dalawang lahi, Medo-Persian, ng kaharian. May pinagsama ang Media at ang Persia. Later on, naging dominant ang mga Persian. Tapos, ang sumunod sa Medo-Persian ay ang Grecian Empire. Ito yung kaharian na sinakop ni Alexander the Great na isang Macedonian, pero ang kanyang malaking kanyang paghanga sa kultura ng mga Grego. So, ikinalat niya ang wika Grego at ang kultura ng mga Grego. Kaya yung mga templo sa Rome, ito yung influenced by Greek architecture. At ang wikang naging sikat sa buong sanglibutan ay ang wikang Grego. Kaya ang ating bagong tipan ay naisulat sa Grego. Tapos sa sumunod ng Roman Empire. Ang Roman Empire, it is well known for its architecture and engineering. Gawa sila maraming daan. Historically, yun ang nangyari. So, paano natin malalaman ngayon na Daniel chapter 2? Sa pamagitan ng history. O history, mahalaga, di ba? Yung salitang Herod,
Hindi ba nyo na nalaman na yung Herod ay hindi isang tao? Historically, may 7 Herod sa Bagong Tipan. Ang una, si Herod the Great. Siya po'y namahala mula 37 to 46 to 4 BC. So dito yung panahon na pinanganak ng ating Panginoon. Ito po ay yun ang unang Herod. Yun yung Herod na kausap ng mga wise men. Hindi 3 kings, ha? Wise men sa Matthew chapter 2, 16 to verse 18. Tapos ang sumunod sa kanya si Herod Antipas. Pagkatapos niya, ang kanyang pinamahalaan ay Galilee at Perea. Ganyan. Siya yung Herod na nagpapugot ng ulo kay John the Baptist. Sa Matthew chapter 14 verses 1 to 12. At ito sa panahon din ng Herod na ito, ang Panginoon pinatay. Tapos siya sumunod na Herod Agrippa the First. Siya po'y namahala 41 to 44 AD. Siya po ay yung nag-uusig sa iglesia at pinatay niya si Apostle James. Siya nagpakulong kay Apostle Peter sa Acts chapter 12, 4-19. Pagkatapos si Herod Agrippa II, ito yung kinausap ni Apostle Paul. Sa Acts chapter 25 verse 13 to 36 verse 30. So hindi lang isang Herod yun. Maraming Herod sa Bagong Tipan. So paano natin nalaman yan? History. Tapos yung mga Hittites. Yung mga Hittites binanggit po, mga Eteo, binanggit po yan sa Genesis 15 verse 17 hanggang yung pinakita po ng Diyos, 18, yung pinakita ng Diyos kay Abraham, yung extent ng lupain na ibibigay sa kanyang magiging magbayang manggagaling kay Abraham. In the future, yan bansang Israel. Sabi rito, babasahin po natin. Basahin natin sa ating wika. Ano po? Genesis chapter 15, 17, tuloy babasahin po natin. Nang lumubog ng araw at madilim na, isang hurnong umuusok at isang tanglaw na nagniningas ang dumaan sa gitna ng mga binating hayop. Nang araw na yon, ang Panginoon na pansinin niyo yung pangalan ng Panginoon pag nakikipagkatipan siya. Pangalan ng Panginoon pag nangangako siya sa mga tao sa Old Testament, ang ginagamit niyang pangalan, YHWH. Ito po yung Panginoon na puro kapital. Ang ibig sabihin ng YHWH, I am who I am, o ako na palaging andito, kanya. The Eternal One, ang ibig sabihin. So pag nangangako ang Diyos, tutuparin niya. Bakit? Palagi siya nandun. Samantalang pag tao nangako, maaaring niya matupad kasi mamamatay siya. Basahin po natin. Nang ano yun, ang Panginoon nagpagkatipan kay Abraham at na sinasabi, binigay ko ang lupain ito sa iyong binhi. Mula sa ilog ng Ehipto hanggang sa malaking ilog, ang ilog Euphrates. So yung ilog ng Ehipto, yun ang boundary ng Sinai Peninsula at Canaan. At yung ilog Euphrates, yun ang Macedonia o Mesopotamia. Yan ang kasalukuyang Iraq sa panahon natin. Yun, ganun kahaba yung lupain. Sino na doon? Ang lupain ng mga Kineo, Kineseo, mga Kadmoneo, mga Eteo, Periseo, Terfaim, at mga Amoreo, Cananeo, Gergaseo, at mga Jebuseo. Yung mga hindi naniniwala sa Biblia, ang sabi nila noon, mali ang Biblia. Wala namang Hittites kanila. Walang Eteo. Meron silang argumento. Pero later on, the 19th century, noong 1834, nahukay ng French archaeologist na si Charles Texier ang lupain ng mga Hittites. Tingnan ito nagpapatunay, ang Biblia totoo. Pag pumunta tayo sa Book of Mormon, ang daming binabagit ng mga tao doon sa Amerika na hanggang ngayon ay hindi pa napatunayan. Lahat ng mga sinasabi sa Biblia ay pa napatunayan. Pag sinasabi yung lugar ng, halimbawa, Jerusalem, may Jerusalem. Pag binabagay sa Gaza, may Gaza hanggang ngayon, may Gaza. Pag sinabi sa lugar na Hebron, hanggang ngayon may Hebron. So, totoo yung sinasabi ng Biblia. Ano nagpapatunay? History, archaeology. So, may yung pong makikita yung mahalagang ilagay natin sa ating kaisyon pag tayo nag-aaral sa Biblia. Ito po yung nangangailangan na maningas ng pag-aaral. Hindi natin ito makikita sa isang salahulang pag-aaral. Kung tayo mangangaral, we have to be responsible. Kailangan tayo magsumikap at gamitin natin ang mga tamang kaparaanan
para maunawaan natin ang kalooban ng Diyos. So, mahalaga yung context. Sabi nga ni Brother Ron Halbrook noon, context is everything. When you are out of context, you are automatically wrong. So, yun po ang ating pagpapagilingkod ngayon. May tanong na po kayo o meron kayong gustong pag-aralan po natin, ay kung makakain natin po, sa aking abot na aking kaalaman, ay pagilingkod po natin. Ano po? So, maraming salamat po sa inyong pagkikinig. Sabi ng iba, bakit natin pinag-aaralan yan? Kailangan natin para maunawaan natin ang kalooban ng Diyos. Otherwise, kung di natin naunawaan ang kalooban ng Diyos, hindi rin tayo maliligtas. Di ba? Maraming salamat po sa inyong matyagang pakikinig. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Sa ating mga kapatid at kaibigang mga Binisaya, ano po. Once upon a time, hindi ako marunong Bisaya Hanggang naman ngayon, hindi naman ako fully fluent, although practically, I can communicate. Pwede kayong pagbili. Mabaligya ka. Mabebenta ka kanya. Pero maganda po yung mga pag-aralan po natin ng mga wika. Kasi yan ang avenue of communication sa mga tao. So, may tingnan po natin, may mga tanungan. Magbati. Leonito Torreliza. Na magarabi, kada kayo amin. Nakabsat. Dapat memorize na po natin yan. Nakahulugan, magandang gabi sa inyong lahat, mga kapatid. Yan. Sa mga Ilocano po, talagang kada kayo amin. Pagka po kayo amin, pag Tagalog yan, ang ibig sabihin, kayo sa amin. Pag-aari namin kayo, ang ibig sabihin nun sa Tagalog. Pero sa Ilocano, kada kayo sa inyo kanya. Yung amin, lahat. Kaya sa mga Ilocano, sa kanila lahat amin, lahat. Kanya. Earl Gabriel Post, good evening. Oljan Ocampo, good evening po. Noel Tanyalas, ito po ang ating, si Brother Oljan Ocampo, ito po yung taga-Dubai, na taga-Angeles, pero nagtatrabaho doon. Noel Tanyalas, ito po ang ating kapatid, kaibigan, taga-Dasmariñas, siya po makakanood doon. Good evening po mga kapatid. Si kapatid na medic ko na Kanono, ito po hindi marunong umain ito. Palaging kanya, Kanono. Joke lang po yan. Ito po ang ating kaibigan at makakara sa paniki. Magandang gabi sa ating lahat. Jeremy B. Joji. Hindi ko po alam kung tama yung bigkas niya. Kung ito po isang iligay nun. Ohi yun. Ohi. Na din po nila binibigkas yung J. Ohi. Pero kung ito po ay English, Joji. Siguro Ohi po ito. May gabi, Brad, sa inyong tanan. Yun sa Bisaya. Magandang gabi, kapatid, sa inyong lahat. Yan. Tapos, Ibanez Senior San, ito po yung mga sa Kamiling, watching from Kamiling, Tarlac. Bilbar J. Mark, ito po yung taga-Sapang Palay. Watching from, magandang gabi po. Dave Valdez, kapitbahay po namin. Good evening po, nagtitinda ng ulam po. Lilia Bilamin, magandang gabi po, Brother Lord Salunga, at sa lahat na nakikinig. Vicente Ka, ito po ang ating kaibigan at mga sa Sapang Palay. Magandang gabi po sa lahat ng mga kapatid at sa lahat ng nanonood. John Rex L. Darasin, ito po yung panganay ng aking nasirang kaibigan at kapatid, si Brother Brick, na alam nyo, miss natin siya. Magandang gabi, Brad, watching here at Cavite. Doroteo, hindi ito ang pangalan po nito. Alam kong pangalan niya, kaya Doroteo na lang. Agyaman kami, kabsat ti adal kanya. Nagpapasalamat po ni kapatid sa aral kanya. Agyaman po, thanks. Pag sabing agyaman na, thank you. I thank you. Ronnie, good PM po. Ito po yung aming inaanak sa kasal. Watching from Bicol po. Naging na po ngayon, converted Bicolano. Sila po hindi taga Bicol. Napunta lang po sila ro para yung kanyang biyenan, si Brother John Layusa, yun po ay Cebuano yun, Bisaya yun, taga Davao ata. Pero nagpunta ng Bicol, magsimula lang gawain doon. Nagtagumpay naman po sila sa tulong po ng
Panginoon. So yun po mga bumati, wala po nagtanong. Ang pag walang tanong medyo kinakabahan ako Dalawang kahulugan po yan Tatlo actually. Once upon a time, ako po nagtuturo sa universidad. Nung ako 21 years old, hanggang 23 years old, nagturo ko sa universidad. Ako iniwan ko nangaral na lang po ako. Meron pang 3 Tuesday, Thursday, meron 6:30 to 8. Yun ang pinaka-late sa lahat ng klase. So pag alas 8 na yan, talagang inaantok na yung mga estudyante. Usually, sasabi ka, meron kayo matanong? Do you have any questions? Nakatingin lang sa iyan. Siguro kahit may tanong sila, ayaw na nila magtanong kasi gusto na lang umuwi. Sabi ko, pag wala kayong tanong, maganda at masama. Kung wala kayong tanong dahil naintindihan nyo, very good. So, tatanong ko, naintindihan mo. Ang masama nga ako, kaya hindi kayo nagtatanong, wala kayo naintindihan. Kaya yun. Negative sa akin yun. Hindi ako marunong magturo. O kaya pangatlo, masama rin. Kaya kayo nagtatanong, kaya gusto ninyo umuwi. Kaya pag wala nagtatanong, bumabalik sa aking alaala yung pangyayari man gano'n. Usually, tumatawa na sila alam mo na, ibig sabihin, gusto na lang umuwi. So, kung walang tanong, walang problema po yan. Ang trabaho ng magtuturo. Ang trabaho ng nakikinig, unawain yung tinuturo, di ba? O ito'y katotohanan o hindi katotohanan. So, maraming salamat muli. Is a sweet and glorious thought that comes to me. I live on, yes, I live on. Jesus saved my soul from death, and now I'm free. I live on, yes, I live on. I live on and on, yes, I live on and on. Through eternity, I live on and on. I live on and on, yes, I live on and on. Through eternity, I live on. When my body's lying in the cold, cold clay, I live on, yes, I live on. I will meet my Jesus in the judgment day. I live on, yes, I live on. I live on and on, yes, I live on and on. Through eternity, I live on and on. I live on and on, yes, I live on and on. Through eternity, I live on. When the world's on fire and darkness fails the sun, I live on, yes, I live on. Men will cry and to the rocks and mountains run. I live on, yes, I live on. I live on and on, yes, I live on and on. Through eternity, I live on and on. I live on and on, yes, I live on and on. Through eternity, I live on. In the glory land with God upon the throne, I live on, yes, I live on. Through eternal ages singing home, sweet home. I live on, yes, I live on. I live on and on, yes, I live on and on. Through eternity, I live on and on. I live on and on, yes, I live on and on. Through eternity, I live on. Precious communion, the feast of our dear Lord, shows forth the
the sacrifice he made, his body and his blood. In this communion we honor Christ as King, and worship him as Lord of Lords until he comes again. Precious communion each first day of the week, the bread and cup bring to our minds the fellowship we keep. In this communion we honor Christ as King, and worship him as Lord of Lords until he comes again. Precious communion, we all remember him who gave his life upon the cross, redeeming us from sin. In this communion we honor Christ as King, and worship him as Lord of Lords until he comes again. Yung huling po yan, natutunan namin kay Brother Pablo Aqui, ano po, na sa makabilang buhay na, mga siguro ilang taon na nakakaraan. Pinagtyagaan niya kami ituruan, ano po. Yung kapatid na yan, alam pa lang po niya, Do, Re, Mi. Hindi po niya alam yung time signatures dahil hindi naman siya professionally trained. Tinuro lang siya sa ibabaw ng kalabaw. Pero alam niya yung notes. Pag ikaw po ay dispalanghago, alam niya. Sasabihin sa yung tenor wala sa tono, kanya yung bass wala sa tono. So magaling ang tenga niya sa notes. Tinuruan po niya kami kahit pa paano. Wala naman po tayong pagsasanay sa ganyang pagbasa ng mga nota. So si Sister Amelie Fer Lacambra, ito po yung puting may bahay ni Brother Jimmy Lacambra. Sabi, magandang gabi po. Magandang gabi rin, Sister, na meron silang bagong bunsong prinsesa, ano po. So wala na po tayong, pangalan na po tayo. Awang Banal, muli kami nagpapasalamat sa inyo sa lahat ng mga oportunidad at pagkakataon yung binibigay sa amin sa pagpapagal at paggawa sa iyong kaharian. Humingi po kami ng tulong sa inyong Diyos, sana po sa gitna po ng hindi magandang panahon na aming naranasan, niyatan po niyo ibang mga kapatid na nasa lugar na mapanganib dahil sa baha at bagyo. Kayo po yung nagpapasalamat sa Diyos na sa dako po ng lugar namin ay walang ganong klaseng panganib. Naway na ipas po mga panahon na ito na natural na kami po ay ligtas. Idinadalangin din po namin, Ama o Diyos, ang mga nasa kapatid na sa kapigatihan o suliranin o nawalan na mahal sa buhay. Sana sila'y maging matatag sa kailang pananampalataya. Yaman nalalaman natin lahat ng mga ito ng kawalan ay pansamantala lamang. O Diyos, sana po'y huwag niyo kalimutan na itulot niyo sa amin mga aming pangangailangan sa araw-araw at naway alisin ang anumang tukso at balakid upang kayo mahiwalay sa inyo, Diyos. Dinadalangin namin sa mapangad na panahon na ito ang aming mga mahal na mga naglilingkod at nangunguna sa amin sa bansang ito. Sana sila'y maging marunong sa pagpapatakbo ng aming bayan upang magpatuloy po kami sa katiwasay kapayapaan na naglilingkod sa inyo, Diyos. Dinadalangin na lahat ng mga tao, tulad po nyo na sana po sila'y makaalam ng katotohanan at maniwala at sumunod sa inyong ebanghelyo. Ang mga bagay po nito ay aming inihingi, dakilang pangalan na Diyos Kristo. Amen. Maraming salamat po, kapatid. Gabi ng Panginoon. Sa Biyernes tayo magkita.